Luna's POV. Sa mga lumipas na buwan ay tuluyan akong nahulog kay Murphy. Dahil sa mga kabutihang ipinakita niya sa akin, walang araw na hindi nito sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Sa bawat araw, oras, minuto, at segundo na kasama ko siya ay naging makulay. Ang swerte ko dahil binigay sa akin ng Diyos ang lalaking katulad niya. Sa susunod na buwan ay papasok na ako para mag-aral. Inayos lahat ni Murphy ang lahat ng aking mga kailangan para makapag-aral ako. Kaya naman sobrang saya ng aking nararamdaman at labis din ako nagpapasalamat sa kanya. Kahapon ay umalis si Murphy para magpunta sa Japan para dumalo sa isang business meeting. Gusto niya akong isama subalit tumanggi ako. Ayoko makabala sa kanya doon. Sa katuwing hapon kasi ay may tutor na nagtuturo sa akin para makahabol ako sa mga lessons na kailangan ko matutunan. Kaya pinili ko din ang magpaiwan. Gusto ko kasing paghandaan ang aking pagpasok sa eskwela. Oo, inaamin ko na kinakabahan at natatakot ako, lalo na't mayayaman ang pumapasok sa sikat na school na yon. Pero wala naman ako mapapala kung ako ay magpapadala sa aking takot at kaba. Gusto ko rin kasi na maging proud sa akin ng asawa ko. Kaya magpupursige ako na mag-aral at matuto pa. Bumaba ako ng kwarto para magpunta sa sala dahil maya-maya lamang ay darating na ang tutor na inupahan ni Murphy para turuan ako. Habang naghihintay ako ay binuksan ko na munang malaking flat screen TV para manood. Sinansi ang laman ng balita. Pinagkakaguluhan to ng mga reporters maging ng mga fans nito. Naging matagumpay ang unang teleserye na ginawa ni Nancy na pinagbibidahan nito. Kaya naman isa na ito sa pinakasikat ngayon na artista dito sa Pilipinas. Masaya ako para kay Nancy kahit hindi naging magandang trato niya sa akin. Kinalimutan ko na ang ginawa nila sa akin dahil masaya na ako ngayon. Nagpapasalamat pa nga ako sa mga Aquino. Kung hindi dahil sa mga to, ay hindi ko mapapangasawa si Murphy. Saka ang totoo nito ay isa akong fans ni Nancy. Ma'am, may bisita po kayo sa labas. Babot at Rose daw ang pangalan. Papapasukin ba namin? Imporma sa akin ni Tonya na agad kong sinagot ng oo. Luna! Magkasabay na tawag sa akin ni Aling Babot at Ate Rose. Agad na yumakap ako sa kanila, sobra ko silang na-miss sa totoo lang. Nagpahanda ako ng merienda para sa amin. Nagtungo kami sa malawak na hardin sa likod ng mansyon at dito nag-usap. Bakit ngayon lang po kayo nagpunta dito? Akala ko ay hindi na kayo darating para bisitahin ako. Ako lang ba ang nakamiss sa inyo? Nakangusong wika ako na may halong pagtatampo. 2 buwan pa lang noong ikasal kami ni Murphy, ay paulit-ulit na akong tumawag sa mansyon ng mga Aquino para kausapin sila pero ayon sa kasambahay na sumasagot ay sasabihin na lang daw sa kanilang dalawa. Pero umabot ng 4 na buwan na hindi nila ako binisita. Naintindihan naman nila akong dalawa kung bakit hindi ako maaring magpunta sa mansyon ng mga Aquino. Natatakot kasi ako sa mag-asawang Aquino na sina Senyora Barbara at Senyor Pablo. Yun ang totoo. Nagkatinginan si Aling Babot at Ate Rose nang aking banggitin ng pagtawag ko para kamustahin sila. Walang nagsabi sa amin na tumawag ka para kamustahin kami. Sa katunayan ay pinagbabawal ni na Senyora at Senyor na banggitin ang pangalan mo sa mansyon. Maski ang mga gamit mong naiwan ay pinasunog nila. Dumukot si Aling Babot sa bulsa at nilabas ang kwintas na ibinigay sa akin ni nanay na iniingatan ko. Naiwan ko ito sa mansyon noong araw na ikasal ako. Heto Luna, nakuha ko bago ipasunog nila Senyora ang mga gamit mo. Pumatak ang luha ko habang nakatingin sa kwintas na ibinigay sa akin ni nanay. Salamat Aling Babot, mabuti na lang at nakuha niyo ito. Wala na akong ibang alaala kay nanay, tanging ito na lang ang naiwan kaya kapag nawala to, ay wala na akong paghuhugutan pa ng lakas para hanapin siya. Pasensya ka na Luna, wala na kaming naisalba sa iyong mga gamit. Pero sa tingin ko naman, hindi mo na rin kailangan ng mga yon ngayon dahil mukhang kayang-kaya mo nang bumili ng mga bago. Sabi ni Ate Rose na may ngiti sa kanyang labi. Nag-aalala pa kami ni Aling Babot dahil baka hindi magandang pagtrato sa'yo ng napangasawa mo. Hindi pa kami nakatulog ng maayos sa kakaisip sa'yo. Kaya salamat naman dahil mukhang masaya ka dito at maligaya sa buhay na meron ka ngayon. Dagdag pa niya wika ni Ate Rose. Pinahid ni Aling Babot ang aking luha habang naluluha rin ito dahil sa tuwa para sa aking lagay ngayon. Sigurado na matutuwa si Magda dahil nakatagpo ka ng mabuting asawa, Luna.
Talagang hindi ka pinabayaan ng Diyos at hindi ka niya hinayaan na mapunta sa masamang lalaki. Pareho kaming tatlong umiiyak dahil sa saya. Tama si Aling Babot, ang swerte ko talaga. Mabuti na lang pala at ikaw ang pinalit nila kay Nancy para pakasalan si Mr. Del Rio. Sigurado ako na sinadya nilang gawin ito kasi gusto nilang mapasama ka. Akala siguro nila ay masamang lalaki mapapangasawa mo. Mga walang hiya talaga. Mabuti na lang at mabilis ang karma. Wika ni Ate Rose. Bakit ano pong nangyari? Tanong ko kay Ate Rose. Hindi mo pa ba alam? Nagkatinginan silang dalawa bago muling nagsalita. Pagkatapos ng kasal niyo ni Mr. Del Rio, ay biglaan na lang bumagsak ang kanilang mga negosyo. Palaging nag-aaway sina senyor at senyora dahil sa kanilang mga papaluging negosyo. Walang nakakaalam kung bakit at paano nangyari yon. Kaya ngayon hindi na kami magtataka kung bigla na lang silang maghirap. Mahabang kwento ni Ate Rose. Napatango-tango naman ako habang nakikinig pa sa kanyang patuloy na pagkwento. Hindi ko alam na gano'n na palang nangyari sa mga Aquino. Dapat lang yun sa kanila. Masyado silang mapagmataas. Tingin nila sa kanilang sarili ay Diyos. Ngayon na wala ka na doon ay aalis na rin kami doon. Hindi na kami magtitiis sa ugali ng mga Aquino, dagdag pa ni Ate Rose. Nakaalis na sila Aling Babot at Ate Rose. Nangako ako sa kanila na kakausapin si Murphy para ipasok sila at dito na lamang magtrabaho. Tumingin ako sa kwintas na hawak ko. Nay, hahanapin kita, pangako ko yan. Pagkatapos ng aking tutor lessons ay makyat na ako ng kwarto para magbasa sana pero kagad din akong tumayo para buksan ang pinto ng may kumatok. Si Douglas ang kumatok. Base sa nakikita kong ayos niya ay parang lasing to. Luna, tawag niya sa akin. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Nang umiling si Douglas ay nagtaka ko. Kung ganun bakit niya kinatok ang aking kwarto? Nagulat ako nang itulak niya ako papasok dahil nabigla ako'y natumba ako sa sahig. Dumaing ako dahil malakas ang pagkakabagsak ng aking balakang. Nang ako'y tatayo na dinaganan niya ako habang hawak ang aking dalawang kamay sa itaas ng aking uluhan. Sobrang takot ko at nagsisigaw ako. Ramdam kong kanyang labing humahalik sa aking leeg. Tulong! Bitawan mo ko! Tulungan niyo ako! Malakas na hingi ko ng saklolo. Alam ko na maririnig ako ng mga kasambahay dahil sa malakas na pagkakasigaw ko. Lalo na at bukas ang pinto ng kwarto ko. Luhaan ako sa sobrang takot na nadarama ko ng mga sandaling ito. Naramdaman kong hindi na nito paggalaw sa ibabaw ko. Tanda na siya ay nakatulog na. Hirap man ako'y tinulak ko na siya paalis sa aking ibabaw. Sakto naman ang pagdating ng mga kasambahay. Ma'am, ano po nangyari? Bakit po sumisigaw kayo tumihingi ng tulong? Tanong ni Manang Mercy sa akin. Napatingin siya kay Douglas na nasa sahig. Naku, kaya naman pala, itong si Sir nakatulog dito. Hay naku, araw-araw na lang nagiinom itong si Sir. Mukhang problemado yata. Tumingin sa akin si Manang Mercy. Ma'am, umiiyak ka po ba? May problema ba? Agaran ako umiling at tumalikod. Nanginginig pa rin ang aking katawan simula ng araw na yun ay natatakot na ako kay Douglas. Hindi ko matanggap ang kanyang ginawang paghalik sa aking leeg. Mali yun kahit sabihin pa na lasing to. Hindi yun dahilan para bastusin niya ako. Palagi ako nagpapahuli sa pagkain para iwasan lang siya. Paglipas ng 4 na araw ay dumating si Murphy. Nais ko man na sabihin sa kanyang ginawa ni Douglas ay natatakot ako. Baka hindi niya ako paniwalaan at ako pang mapasama. Luna, hindi mo ba nagustuhan? Dapat pala'y tinanong kita kung anong design ang gusto mo. Na-excite kasi ako kaya kagad na kitang binilhan. Pukaw sa akin ni Murphy habang hawak ang aking kamay na may nakasuot ng isang mamahaling singsing na binili pa niya sa Japan. Mukhang nalungkot ito dahil akala niya hindi ko nagustuhan ang kanyang mga regalo. Nagustuhan ko, Murphy. Maganda lahat ng binili mo sa akin. Pero kasi hindi ko kailangan ng mga ganito. 10 lang naman ang daliri ko pero 12 itong binili mong singsing. Anong gagawin ko sa iba? Pwede mo suotin ang bawat isa. Depende sa suot mo, kaya naman ay depende sa mood mo. Masanay ka na, Luna, dahil palagi kitang bibilhan ng anumang regalo na naisin ko. Hindi naman ako lalong nagpapayaman para lamang sa sarili ko. Nagpapayaman pa ako lalo nang dahil sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yong lahat, kahit ang buong mundo pa. Tuluyan na ako napangiti dahil sa kilig sa kanyang mga sinabi. Sa tuwing sinasabi ni Murphy sa pamamagitan ng salita, kung gaano niya ako kamahal ay umaapaw sa tuwa ang aking puso. Ang sarap ng pakiramdam ko, lalo na't may taong nagmamahal sa akin ng sobra.
Nagtataka ako dahil iba na si Sydney ngayon. Hindi na siya katulad noong unang nagkakilala kami. Napansin kong pagbabago niya simula namang galing kami ng bar. Hindi ko alam kung bakit parang galit siya sa akin. Hindi ko naman siya sinisi sa nangyari sa akin. Oo, alam kong may naglagay ng drugs sa inumin ko. Yun ang sinabi sa akin ni Murphy. Pero kahit nangyari yon ay hindi ko pagbibintangan si Sydney. Alam ko naman na hindi niya yun magagawa sa akin. Kuya naman, bakit ba ako na naman ang pinagbibintangan mo? Hindi mo ba naisip na sa tinagal-tagal na nariyan ang kwintas na yon ay ngayon lamang to nawala? Napahinto ako sa pagbaba ng hagdan nang marinig ang malakas na boses ni Sydney. Mukhang nagtatalo ito't si Murphy. I'm just asking you, Sydney. Hindi kita pinagbibintangan, paliwanag ni Murphy. Asking? Well, for me, you're not asking, kuya. You're accusing me. Git naman ni Sydney. Hindi na ako lumapit pa sa kanila. Aakit na sana ako sa aking kwarto nang muling magsalita si Sydney. Bakit hindi mo tanungin si Luna, kuya? Sigurado ako na siyang kumuha ng heirloom necklace na bigay ng mommy mo. Nakita ko siya sa clothing boutique na nagnakaw. I'm sure na siyang kumuha ng kwintas na yun nang makita niya na mamahalin to. Isa siyang magnanakaw, kuya. Magnanakaw ang asawa mo. Nawindang ako sa narinig ko at kagad na tumulong luha ko. Hindi ako magnanakaw. Bawiin mo sinabi mo, Sydney. Umiyak kong sambit na makalapit ako sa kanila. Imbis na makonsensya si Sydney sa pagbibintang sa akin ay ninisihan niya ako. Hindi magnanakaw? Huwag ka na magkaila pa, Luna. Nakita kita na pumasok sa kwarto ni Kuya Murphy. Kaya sigurado ako na ikaw ang kumuha ng kwintas na binigay pa sa kanya ng mommy niya. Saka nakita kita na nagnakaw ka sa mall, kaya huwag ka na magkaila pa. Hindi yan totoo, Sydney. Kahit kailan wala akong ninakaw at handa kong yung patunayan. Kahit halugugin niyo pang aking kwarto, hindi niyo makikita ang kwintas na sinasabi niyo. O sige, ganito na lang, Luna. Total ay sinabi mo naman na hindi ikaw ang kumuha, di i-check na lang natin ang mga gamit sa kwarto mo. Kapag tama ako ay lumayas ka sa pamamahay na to. Hamon sa akin ni Sydney na may mapang-uyam na ngisi sa labi. Sige, kung yan ang makakapagpatunay na wala akong ninanakaw. Halos hindi ko maigalaw ang aking katawan sa labis na pagkagulat nang makitang kwintas na hinahanap nila sa aking drawer. Paano napunta sa kwarto kong kwintas na yan? Hindi ko yan kinuha. Wala akong ninanakaw. Umiyak na tumingin ako kay Murphy. Maniwala ka, Murphy. Hindi ko yan ninakaw. Tama na, dahil bistado ka na, Luna. Pati si kuya na asawa mo, nagawa mong nakawan? Matapos kang pakasalan ng kuya ko, magagawa mo tong gawin sa kanya? Ang kapal naman ng mukha mo. Enough, Sydney. Malamig ang boses na wika ni Murphy. Halatang nagpipigil to ng galit na alam kong para sa akin. Nasaktan ako nang umalis si Murphy at iniwan kami. Ngayon ko lamang nakitang gano'n ang tingin niya sa akin bago siya umalis. Galit ang mata nito at madilim ang mukha. Palatandaan na ito'y galit sa akin. Ginisihan ako ni Sydney. Kita kong tuwa sa kanyang mukha na parang kinukutya ako. Akala ko'y talagang gusto niya ako para sa kuya niya. Pero ngayon ay malinaw na sa akin na isa lamang pagpapanggap ang pinapakita niya sa akin. Sa palagay ko'y si Sydney ang naglagay ng dress sa bag nang magpunta kami ng mall. Pati ang kwintas na ito'y baka siya din na naglagay sa drawer ko. Dahil bakit siya magsisinungaling na nakita niya ako nagnanakaw kahit hindi naman totoo? Bakit mo nagawa to sa akin, Sydney? Akala ko ba'y magkaibigan tayo? Lumuluha akong tanong sa kanya. Ang sakit tanggapin, akala ko'y nagkaroon ako ng kapatid at kaibigan sa katauhan niya. Pero hindi pala. Paano kung si Sydney din ang naglagay ng drugs sa inumin ko sa bar? Huwag naman sana. Masakit isipin kung maging yun ay nagawa niya sa akin. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit nagkakaganito ka? Alam mo na wala akong ninanakaw at hindi totoo ang mga sinasabi mo. Bakit sinisiraan mo ko sa asawa ko? Ano bang motibo mo? Lumuluha akong tanong sa kanya. Hindi maitagong sakit sa boses ko. Naalala ko mga pinagsamahan namin sa maikling panahon. Akala ko itunay yung mga yon. Lumapit sa akin si Sydney na nalilisik ang mata. Gusto ko lang linawin sa'yo na hindi kita tinuring na kaibigan, Luna. Saka malaki ang kasalanan mo sa akin. Inagaw mo ang dapat na sa akin. Iyak ako ng iyak habang hila ni Sydney ang aking buhok habang pababa kami ng hagdan. Gusto ko siyang gantihan pero pinigil kong sarili ko dahil baka lalong magalit sa akin si Murphy. Ayokong dagdagan ang galit niya sa akin dahil sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Lumayas ka na, Luna. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung mananatili ka pa dito matapos mong nakawan si kuya.
Saka lamang ako binitawan ni Sydney na makarating kami sa main door ng mansyon. Hiyang-hiya ako dahil nakatingin na sa amin ang mga tauhan ng mansyon. Naawa din ako sa sarili ko dahil hindi ko malang nagawang ipagtanggol ang sarili ko. Ang masaklap ay wala akong magawa para labanan ang mga kasinungalingan na bintang sa akin ni Sydney na alam kong gawa-gawa lang niya. Gusto kong tawagin ang pangalan ni Morphy para magmakaawa na pakinggan niya ako. Pero alam ko na wala akong laban dahil kapatid niya si Sydney at mas paniniwalaan niya ito. Niyakap kong tuhod ko at umiyak ng umiyak. Naririnig ko pa si Sydney na tinatawanan ako. Hindi ka pakikinggan ni Kuya Luna. Kapatid niya ako at mas matagal niya ako nakasama kaysa sayo. Kaya alam ko na akong papanigan niya. Mas lalo lamang akong naluha sa sinabi ni Sydney. Gusto kong panghawakan ang sinabi ni Morphy sa akin na mahal niya ako. Pero sa nakita kong galit sa mukha nito kanina ay nawalan na ako ng dahilan para maniwala na mahal niya ako na sobra katulad ng sinabi niya. Ni hindi man lang ako ni Morphy ninga ng paliwanag at basta na lamang akong iniwan. Alam mo ba kung gaano ka-importanteng kwintas na inilagay ko sa drawer mo? Para sabihin ko sa'yo, ay mas pinahahalagahan niya to kaysa sarili niyang buhay. Kaya nga yun ang nilagay ko sa drawer mo eh. Gusto ko kasi na talagang magalit siya sa'yo para palayasin ka niya dito sa mansyon. Sawang-sawa na ako makipagplastikan sa'yo at hindi ko na masikmurang makita kayong dalawang magkasama. Puno ng galit na wika niya sa akin. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Wika ni Morphy sa galit na tinig. Parang sinaksak ng kutsilyo ang dibdib ko nang paulit-ulit nang marinig ang sinabi niya. Mas lalong nangilid ang aking luha. Morphy, maniwala ka. Wala akong ninakaw. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko yun magagawa lalo na sa'yo. Pinalisikan ako ng mata ni Sydney. Pinapalabas mo na sinungaling ako ha? Ang kapal talaga ng mukha mo, Luna. Lumapit siya sa akin at tinila na naman ang aking buhok. Lumayas ka na, Luna. Narinig mo naman ang sinabi ni Kuya, hindi ba? Pareho kami nabigla ni Sydney na lumapit sa amin si Morphy. Inalis niyang kamay ni Sydney sa aking buhok at malakas na tinulak ang sarili niyang kapatid palayo sa akin. Ikaw ang pinapalayas ko. At hindi ang asawa ko. Matigas na wika ni Morphy. Bakas ang pagpipigil nito ng galit, saka ko lamang napansin ang maleta sa gilid na alam kong maleta ni Sydney. Kaya pala umalis si Morphy para kunin ang mga to. Kuya? Hindi makapaniwala si Sydney habang nakatingin sa kapatid. Huwag mong sabihin sa akin na nalaso na ng babae niya ng utak mo. Kapatid mo ko, Kuya. Ako dapat ang kampihan mo at paniwalaan mo. Kapatid mo ko kaya ako dapat ang kilala mo. Kaya nga pinapalayas kita. Kapatid nga kita, kaya kilala kita. Sinungaling ka at mahilig gumawa ng bagay na ikakasira at ikakasama ng iba. Kaya kong palagpasin ang mga ginagawa mo sa iba. Pero ibang usapan na kapag si Lunang pinag-uusapan natin dito. I will never let anyone hurt my wife. Not even you. No, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, Kuya. Hindi mo ako pwedeng palayasin dito kung hindi ang babaeng yan. Pagmamatigas ni Sydney. Hindi ka nababagay sa kanya. Alam mo ba nakasambahay lang naman ang babaeng yan? Niloko ka niya, Kuya. Hindi naman talaga siyang dapat na pakakasalan mo. Shut up and just leave, Sydney. Matagal ko nang alam ang bagay na yan. Ano man ang katayuan ni Luna ay hindi na yun mahalaga. Mahal ko siya at walang sino man at dahilan ang makakapagbabago ng nararamdaman ko para sa kanya. Umalis ka na ngayon din, Sydney, kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga gwardya. Maotoridad na wika ni Morphy sa kapatid. Hindi pa tayo tapos, Luna. Pagsisisihan mong pagpasok mo sa pamilyang ito. Nanilisik ang mata na banta ni Sydney sa akin bago tuluyang umalis. Humagulo ako ng iyak habang nasa dibdib ni Morphy. Akala ko'y galit siya sa akin at papalayasin na ako. Sobra ang takot ko kanina. Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang mabuhay ng masaya kung hindi ko siya kasama. Mahal na mahal ko na si Morphy. Hinawakan niyang aking mukha at inangat, tumitig sa akin ang kulay abo niyang mata na may pagsuyo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na naniniwala ko sa mga sinabi mo kanina, Luna. Hindi sumagi sa isip ko na gagawin mo mga sinasabi ni Sydney. Huwag ka nang umiyak, asawa ko. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Dinikit niyang noon niya sa aking noo, kaya pareho kaming napapikit. Natakot ako kanina. Akala ko'y galit ka sa akin at papalayasin mo na ako. Naisip ko na baka hindi mo ko paniwalaan at tuluyan ka nang magagalit sa akin. Muling dumaloy ang luha sa aking pisngi na agad ni Morphy pinahid. Morphy, hindi ko kaya na maging masaya pa kung mawawala ka sa tabi ko.
mabuti kang tao kaya sa nakalipas na buwan ay minahal na kita ng totoo. Mahal na kita, Morphe. Pag-amin ko, napangangapa si Morphe sa pagkagulat ng marinig ang aking sinabi. Bakas ng labis na tuwa sa kanyang mukha. Napasuntok pa nga ito sa hangin sa sobrang saya. Salamat, Luna. Pangako hindi mo pagsisisihan na minahal mo ko. Wika niya kasabay ng paghalik niya sa labi ko. Ano kayang gagawin ni Sydney ngayon dahil kay Luna inapalaya siya ni Morphe? Hanggang saan kayang magagawang protektahan ni Morphe ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.